Hello guys, my name is Mac. For today's video, meron tayong isi-setup na ONU. Tinatawag daw itong modem. Ang brand niya ay Skyward. Ang model niya ay GN630V na Wi-Fi 6 from Converge. Ipapakita ko yung sa screen yung modem mismo yung tsura. So, sa user admin na muna tayo para magpayat ng pangalan at password ng Wi-Fi. At i-check na rin yung user admin ng interface na GUI niya. So ito lang, intro muna tayo. So na yun, ang kailangan natin is pwedeng cellphone, pwede rin PC. So kung PC ka, pwede naman gumamit na Wi-Fi. I-connect mo na yung password niya sa ilalim na modem yung password. Pwede rin naka-LAN, nakarekta sa LAN 1 to PC. Gagamitin ko na yung PC na naka-LAN. Pag sa sarap po, Wi-Fi lang. Halos pareho lang naman yung ituturo ko sa PC sa cellphone din, pero sa cellphone, pindot-pindot ko lang, touchscreen naman kasi sa phone. Pag si PC, pindot-pindot rin. Ayun. So, ngayon, punta tayo sa Google Chrome. Ayan, naka-incognito ako. Pwede naman hindi naka-incognito for safety purposes. Ayan. So, itatype natin sa URL niya ay ito. URL gateway. Ayan, 192.168.1.1. Ipipaste natin dito sa URL. Then enter. So, papasok tayo sa Skyward na GUI na gateway ni Skyward. The username is user talaga. Ang password niya ay user din. After nyan, then login. Nakapasok tayo sa interface ni GUI ni Skyward. Ito yung details niya. Ayan. Device info. Ayan. One info. Ayan ang configuration niya. LAN info. Isa-isay muna natin yung yung settings niya. Ayan. LAN info. Network. Meron siyang LAN. Ayan. Ito. Local network configuration. RA configuration. And DCP configuration. NSTP. Isa oras to. Routing. Ayan. WLAN. Meron siyang 2.4 GHz. Ito yung pangalan. Ito yung bandwidth. Pwede i-auto, pwede i-manual na sa inyo. Ayan. Ganun din sa 5 GHz. Mamaya na tayo magpalit ng pangalan ng Wi-Fi. Easy Mesh. May siyang Easy Mesh. Kung may mesh kayo ng Sky Mesh na RN410, yun yung model, yung RN410 na Skyward. Yun, compatible dito yan sa ONU nito. Ayan. Security. Meron siyang one access. Ayan. Port, firewall, URL filtering, MAC filtering, part filtering, ECL. Meron siyang telnet. Ayan. Meron siyang ping enable. Ayan mga ECL niya. Advanced. Meron siyang DDNS, NAT, DMZ, port forwarding, UPnP, GPON. System, user management, user lang, as in user lang talaga. Kung gusto mong palitan yung user, so itatype yung old password is user, tapos lalagay mo ng new password kung gusto mong palitan. Ito yung example, ayan. So, itong uunahin natin papalitan. Ayan, yung user admin. Ito yung new password ko, bahala na kayo kung anong ilagay nyo dyan. Itong sa akin is example lang yan. Nasa inyo pa rin yan kung gagayahin nyo yan. Paste natin yan. Then, ganun din sa
password din kung anong nilagay mo sa new password, ganun din sa confirm password. So, ayun. Then, confirm. So, auto-log out to. Pag in-okay natin to, yung password changes successfully back to login again. Pag in-okay, babalik na sa GUI login interface niya. Ayan. So, ilalagay natin is user. Tapos, nilagay mo password na nilagay mo. Ayan. Itong nilagay kong akin. Ayan. Naka-highlight. Ayan. Zoom natin. Then, login. Ayan. Nakapasok na tayo. So, paano tayo magpapalit ng Wi-Fi name na 2.4 GHz and 5 GHz? Yun. Yun ang tanong natin. Paano magpalit? Ito, ipapakita ko sa inyo. So, for 2.4, i-check natin yung Wi-Fi natin na baka sabihin nyo, di ko napalitan na. Ito yung Converge 290F. Ayan, 2.4. Tapos yung 5G niya. Ganun din. Ayan. Papalitan natin yan. Gusto ko palitan ng 2.4. Ayan, 2.4 muna tayo. Ilagay natin SSID. Pahala na kayo kung anong ipangalan nyo. Sa akin, Mac Helper 2G o 2.4G. Ayan, 2.4G. Tapos yung bandwidth, okay na sa 20 bandwidth. Pwede, mas madalas maganda ko i-auto para siya na bahala. Ayan, by default, ganyan siya. Associate number, pwede kayo maglagay ng limit na 2.4 na users na device lang. Halimbawa, 6 ng device ang sinet mo, 6 lang pwede kumunik sa 2.4. Yun. Pag 32, is 32 talaga. Yun. Normal configuration is 32. Ayun. Meron siyang SSID enable. Ibig sabihin yan, broadcast SSID. Pag turn off natin to, naka-hide siya. Naka-hide. Hindi natin makita yung pangalan sa cellphone natin, laptop. Kailangan natin i-manual type para kumonek. Yun. For SSID hide pala. Ito yun. Pag SSID enable, pag pinatay pa na natin to, hindi natin masagap yung pangalan pala. Yun. Ito, SSID hide. Ito yung SSID hide talaga. Yun. QoS enable. Yan, cost. QE. Ayan. RF output power. Gusto mong hindi malakas magsagap, standard lang natin. Kung saktuhan lang, dito ka. Pag gusto mong sobrang lakas, dito ka sa high. Itong WPS mode for mesh configuration naman to. So, kung wala ka naman mesh, i-turn off mo to para iwas hack rin. Yun. Then, pre-shared key, PHK, password to ng Wi-Fi. Ayun ang password ng Wi-Fi niya. So, ilalagay ko ay same as user admin password, but pwede sila magkaiba. Nasa inyo pa rin yan. Sa 2.4, yan. Pwede magkaiba. At pwede ibahin. Nasa inyo pa rin yan. At pangalan. Yan. So, yan. Pag nilagay mo yung password na yung ganyan, pipindutin natin yung confirm. After nang pindutin ng confirm, okay na siya. Yan. Bilang 5G. Sa 5G naman tayo. Pwede magkaiba rin yan. Pero sa inyo pa rin. Sa akin, ganun pa rin naman. Nilagay ko na siyang 5G sa dulo. Tapos meron siyang bandwidth na 160 MHz. Ayan. Meron din siyang associate number kung ilang device na pwede i-connect sa 5 GHz lang. Nasa inyo pa rin yan. Kasi isa sa enable is pag pinatay mo doon, hindi mo siya masasagap yung pangalan niya. As in permanent, hindi masagap pag nakapatay. Kaya mo in-enable ulit para masagap mo yung pangalan niya. Sa SSID, pag in-enable natin yan, hindi natin masagap yung pangalan ng Wi-Fi. Kailangan natin mag-manual connect para makakonect siya. Yun. Iwas hack rin yan. Itong output power, binanggit ko na rin kanina sa 2.4, in the same day naman yan. Kasi yung WPS enable, for mesh purposes lang to, or easy connect, kung gusto yung easy connect talaga, sa akin, papatayin ko yan for secure purposes. So, pre-shared password. Ayan. Ito yung password ng Wi-Fi. Isi-same ko na rin yan. Ayan. Pwede magkaiba, pwede magkaparehas. Nasa inyo pa rin yan. Kasi itong download of demand na to, turn on natin ito lahat para gumanda yung connection.
Confirm natin. Ganun din sa 2.4 GHz for ano talaga, gumanda yung connection. Yan. Try natin. Go-loading. Then, i-confirm nyo lang. Ayan. Pag chinek natin yung box. So, ito lang yung paano magpalit ng Wi-Fi name at password ng Wi-Fi at sa user admin. Huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell. Pag may new video ko, ma-notify ko kayo. So, ito lang yung configuration ng Skyworth GN630V na Wi-Fi 6 ni Converge. So, ito lang. Bye-bye.